Hello guys, good morning. So, ito tayo ngayon sa garage ko. Mayroon tayong isang sasakyan na out of province inspection. So, may yung inspector may tatlong nakita. Una, yung passenger side windshield wiper worn out, passenger side. So, yun papalitan natin yung passenger side. Tapos, ang pangalawa niya, so ang kanya front passenger door hinge loss. So may nag-loss lang doon sa hinge door. So tapos yung pangatlo ay rear side marker light out and headlamps lenses badly. Ito yung medyo kasi headlamp lenses badly pitted. Daytime running lights not working. So daytime light is not working. Tapos kailangan natin palitan yung daytime light. So, ito yung major. Tapos hanapin natin yung rear side marker light out. So busted din yun. So pero ang medyo kasi kung papalitan natin kasi yung faded na daw yung ano niya. Faded na daw yung headlight niya. Faded na. So ito pala guys, yan nakita nyo. Yun na yung output ko na nilinis ko na yung headlight, pero makikita nyo yung kabilang side. Kung makikita nyo yung kabilang side, ito yun. So ito yun, talagang faded na siya, faded na yan. So kung hindi natin ayusin yan, kailangan palitan natin yung headlight assembly, pero may kamahalan yung headlight assembly natin guys, kaya kailangan gawan lang natin ng paraan. So ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yung headlight na faded, kung paano natin gagawin na ibalik natin sa clear siya. Katulad nitong kabila na to, hindi ko lang na-videohan yung paggawa ko kanina sa kabila. So makita mo naman yung difference, yan. Makita niyo yung difference niyan, kung paano, ano ang kaibahan ng faded headlight. Kasi nga hindi siya papasa sa inspection kung faded na siya. So ito, okay na to, very clear na siya. Kita nyo naman, very clear na siya. Yan, kumpara dun sa kabila. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano gagawin yung faded headlight. Yan. So tara guys, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo. Iano ko lang yung camera ko para iayusin ko lang yung stand ng camera ko, kasi wala pa akong stand guys. Nasira yung GoPro ko. Nasira yung GoPro ko before nung umuwi ako. Kala ko kasi waterproof, hindi pa ako nakapag-ayos ng GoPro. So dito muna tayo. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano maggawa. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano ayusin yung faded headlight. Instead na bibili kayo ng bago, medyo may kamahalan din yung headlight assembly, more than 250 yata or ganun something. So kailangan lang nating linisin, no, kung paano natin pakintabin. Let's go guys, papakita ko sa inyo. So yung una, so yung una guys, magtitiping muna tayo para hindi magasgasan yung yung pintura. Magtitiping muna tayo guys. Ititiping muna natin yung palibot. Pwede nyo ring tanggalin to, pero matarbaho pa. Protektahan lang naman natin yung palibot na pintura para hindi siya magasgasan. Titiping lang naman natin guys. So ang purpose ng tapings guys, para lang hindi magasgasan yung yung pintura habang nililiha mo yung headlight.
protektahan mo lang yung pintura, yung surrounding, kasi kung magasitan, pangit na rin yung pintura. Tipping mo lang siya, guys. So, tapos na tayo sa tapings, guys. Ito lang yan, taping na para pag magliha tayo, hindi na siya magasgasan. So, ang unang gagawin natin ay gumamit tayo ng, unang ginawa ko, gumamit ako ng 320 na sanding. Gagamitin ko lang na siya ng manual. Lihain ko siya ng 320. So, bago ko lihain, isprayan ko lang siya ng soap and water solution. Sprayan mo lang siya ng soap and water solution. Lihain mo lang siya, guys. So, take note, 320 to. Tinignan ko lang kung ano yung stock kong mga liha dyan. So, okay na rin yung pang first move mo, yung 320. Hindi na gano'ng katakasan yun. So, lihain mo lang siya, guys. Siguraduhin mo na lahat matatamaan sa pagliha. So, yeah, 320 to. So, kung tuyo na, continuous lang yung spray pag natuyo. So, soap and water lang to, guys. So, siguraduhin mo lang na tinamaan mo lahat. So, ginamitan ko lang siya ng manual kasi delikado pag gamitan mo siya ng orbital kasi yung forma din ng windshield mo ay hindi siya flat. So, manualin mo lang siya para nakasigurado ka na safe yung pagkaliha mo. So, So yung unang liha mo, guys, siya talaga yung magtanggal ng upper layer ng windshield natin. Siya yung purpose nito, tatanggalin talaga yung upper layer para kaya medyo magaspang siya. Unang tira natin ay 320 para siguraduhin natin na natanggal natin yung upper layer niya. So, na-surrounded na, guys, ng 320, okay na siya. So, punasan lang natin para matanggal yung residue. So, ito yung itsura after sanding ng 320. So, ang susunod natin, guys, ay kung ano yung available ko nakasunod sa 320. Mayroon akong 420. So, ito yung 420 ko. Same procedure din, guys. Same procedure, isprayan mo lang siya ng salt and water. Then, lihain mo rin siya ng susunod nating liha ay 420.
So kung tuyo na, so isprayan mo siya ng water and soap solution. So you can do this one guys, do it alone para hindi ka na kasi minsan pag faded na rin yung natin headlight, medyo malabo na rin yung salamin ang kalalabasan kasi hinarang na niya yung light. Kaya ito nakita ng inspector, hindi na siya safety sa road kasi minsan malabo na siya kawa ng hinarang na niya yung light sa siguraduhin mo lang na tinamaan mo yung lahat ng surface sa paglilihan natin. Ang liha ko medyo cross basta ang paglilihan mo guys, cross section lang palagi. So pag gaganon mo tapos yung susunod mo igaganon mo. So ganon lang yung pagliliha. Siguraduhin mo lang na level yung pagliha mo, saka pantay, saka na tatatamaan yung buong surface. So, yan guys, tapos na tayo sa 500. Pupunasan natin. So, ito na yung hitsura ng headlight mo pagkatapos nating lihain ng 400. Natapos na tayo sa dalawang process from 300 to 500. Tapos na tayo. So, since ang available ko na liha ay ang sumunod na available ko na grit ay wala akong available na supposedly 800 pero wala akong 800. Lumaktaw tayo sa 1,000. So 1,000 ang gagamitin natin. Lumaktaw ako sa 1,000 pero okay na rin yon. 1,000 is not bad na rin. So gamitan siya natin ng 1,000. Meron pala akong 800 dito. So So 800 to guys, 800 nakita ko. Meron pala akong isang stock na 800. So 800. Hatiin lang natin sa kalahati kasi maliit lang naman yung space, sayang naman yung kalahati. So 800 guys, mayroon akong stock palang 800. Gamitan muna natin siya 800 para hindi tayo mag-jump sa 1,000. So, ganun pa rin ang procedure. Basahin mo lang ng salt and water solution. Hindi ito pang madalian guys. Talagang ito ginagawa ko talaga manually. Kasi hindi mo talaga magamit ng orbital kasi ang orbital ay medyo malawak yung orbital sander, malawak yung lapad niya at maaari yung mga high spot ay apupudpud niya. So, ginagamitan ko lang siya ng manual. Ganito lang ako mag-restore ng headlight. So kaya nyo rin ito guys.
So 800 to, pangatlong procedure ko na to mula sa 320, tapos 500, tapos ngayon 800 na ako. Siguraduhin mo lang na lahat ng surface ay matatamaan mo. So video tuyo na, continue siya na yung water mo. Huwag mong patuyuin kasi nag-i-stuck yung residue. So kasi kung bibili ka ng headlight, mahal na ngayon ang bilihan, lalo na ngayon. Yung tarif namin dito ay tumaas na. So kung yung headlight natin ay galing sa US, so plus 25% na tarif yun. So ang taas na ng presyoan. So kung ma-restore mo naman at hindi ka na bibili ng parts, bakit ka pa bibili? Kasi dito guys, yung pag ang sasakyan mo ay galing sa ibang province, kailangan dumaan muna siya sa safety inspection. Either way, kung mechanical or body integrity. Mostly sa out of province, mechanical inspection lang. So, pero kung mga bibili mo sasakyan ay mga salvage, yung mga write-off, yung mga ni-write-off ng insurance, tinatawag yun ay salvage car. So, ang kailangan mong inspection doon ay dalawa, body integrity. Kailangan pumasa muna sa body integrity bago siya dumaan sa mechanical inspection. So, ito, kasi itong sasakyan na to, out of province, actually, galing talaga to sa galing talaga to ng, sa Saskatchewan, itong sasakyan na to. Kaso nga, yung anak niya ay nag-aral doon sa ibang province. Nung binalik, nirehistro nila doon sa ibang province. Nung binalik, hindi na sa marehistro kasi out of province na siya. So kailangan muna siyang dumaan sa mechanical inspection bago siya ma-rehistro dito. So yun, kailangan nakita ng inspector na faded na yung headlight, hindi na pwede. Kailangan ng palitan or gagawa ng paraan. So ito, ginawa lang natin ng paraan para hindi na kailangan palitan pa yung headlight. Kasi faded na siya. So ito, pangatlong process natin to. From 320, 500, then mayroon tayong 800. Tapos, pagkatapos natin nito, ay susundan natin ng susunod na liha. So, tapos na tayo sa procedure ng 800 na sanding. So, pupunta na tayo sa 1,000. Pupunta tayo sa 1,000 guys. Pagkatapos dito. So tama na to sa 800. Okay yan. So okay na yan sa 800. So pupunta tayo sa I think wala akong 1,000. 1.5. Pwede na yung 1.5 guys. 1.5. So ganun pa rin procedure. Punasan mo lang yung natanggal na residue para hindi na katalang sa liha natin kasi paunti-unti magiging pino na yung liha natin. So, yun, natanggal na yung natin. Okay lang yan. Hindi naman natin tatamaan yan. So, yan na yung resulta. Makikita nyo na. So, yan na yung resulta after 800. So, we go for 1,500. So makikita mo ngayon parang wala na siyang tinatamaan kasi parang smooth na yung 1,500 eh. Hindi na masyadong matalim yung 1,500. So don't worry guys, nabasa kasi yung kaya nabasa yung natin. Nabasa yung masking natin. Pero ingat lang naman ako. Yung nakamay ko lang naman, hindi ko naman ginagamitan ng orbital. Delikado pag orbital ginagamit, orbital sander. Katamaan talaga yung magpicture. Kinakamay ko lang naman.
Kaya okay na yan. So, ito na yung 1,500 natin guys. Nakikita nyo na. Makikita mo yung development. Kung makita nyo yung una natin process, makikita nyo yung development kung paano siya nagbabago yung clearliness ng lenses natin. So ganun ang gagawin nyo guys, instead na bibili kayo ng bago, sobrang mahal na ngayon ng mga parts, kaya namang linisan. So, we are on the process of finishing the 1,500. So, that's all guys sa 1,500. So, i-wipe out natin. Titingnan natin kung ano na yung pagbabago niya. Tingnan mo guys, ito na yung 1,000 result ng 1,500. Malaki ng improvement compared before. So, yan na yung 1,500. Natanggal na talaga yung ano niya, yung faded area niya. So, ang susunod natin ay mayroon ako ditong 2,000. So, ipalo natin yung 2,000. Same procedure pa rin guys, same procedure. Sprayan mo pa rin ng soap and water solution. So 2,000 na to guys. Huwag tayong magmadali. Ganun talaga, step by step. Hindi pwedeng i-shortcut natin yung process. Konting ano lang kasi, konting tiyaga lang naman din. Hindi naman yung ganong kahirap yung process niya. Huwag natin i-shortcut yung process kasi pag sinortcut natin, makikita natin yung diferensya ng outcome ng work natin. So ito na yung 2,000 natin. So makikita mo na yung unti-unting improvement niya pagkatapos ng 2,000. So, kailangan lang natin matamaan ng husto para yung gas-gas ng 1,500 natin ay matanggal. At mapapalitan ng gas-gas ng 2,000. Ganun lang guys, hindi naman pang madalian yung trabaho. Tama mo lang yung procedure para maging clear yung headlight nyo. Saka hindi lang naman ako ang naggagawa ng video nito. Marami na rin gumagawa ng video nito guys sa YouTube. Kanya-kanyang procedure, kanya-kanya ding idea, base lang sa experience namin. Kaya wag na kayong pag nakita ng inspector na pwede yung ano nyo, wag na kayong bumili. Kailangan susundin nyo lang yung procedure ng pagliliha, yung sanding procedure. So almost patapos na tayo sa 2,000 natin. Patapos na tayo. So tapos na tayo sa 2,000 natin. Same procedure, punasan lang, tanggalin yung residue, punasan natin. So ito na yung resulta ng 2,000 natin. So ang isusunod natin guys ay 2,500. So 2,500. Alam ko mayroon tayong 2,500. 2,000. Yeah, I think kung wala tayong 2,000 kung wala akong 2,500,
idirect na natin sa, wala akong 2,500. So, wala akong 2,500 guys, ipa-final sanding na natin ng 3,000. Pero kung may 2,500 kayo, mas maganda rin na ito yung 3,000 natin. Kung may 2,500 kayo, mas maganda. Since wala ako, pero pwede naman na. Wala akong 2,500. So, i-rect na natin sa 3,000. Ito na yung final sanding natin, yung 3,000. So, yung 3,000 guys, hindi na tumasang liha. Parang padded na siya ng foam. Pinong-pino na tong 3,000 guys. Ito na yung pang-final sanding natin. So that's it guys. Tapos na tayo sa 3,000. So ito na yan. So makikita nyo kaibahan yan. Kung makita nyo before, bago natin naumpisahan, kung ano yung itsura niyan. Yan na yun guys. Nawala na talaga yung padded area niya. Tingnan nyo guys, wala na yung padded area niya. Makinis na. Pero hindi pa yan tapos guys. Kailangan pa nating ipalis. Ipalis natin. Gamitan natin siya ng polishing material. Gamitan natin siya ng polishing material. Kailangan ipalis natin siya. Ito yung pinaka last touch. Gamitan natin siya ng polishing material. Kalat lang natin yan. Itong gamit kong polishing material guys, ito yung ginagamit ko rin pampalis ng sasakyan. So, yan. Padded lang natin yan. Siguraduhin na natin na lahat mayroon. Tapos, wala kayong polishing ako. Ginagamit ko na yung barina ko. Tapos ito, nabibili naman to sa online. Foam pad lang to, padded foam lang to siya.
So ito guys, bari na lang, tapos bibili ka lang ng, kung wala kayong pampalising, bibili ka lang nito. Marami to sa online, either sa o kaya sa auto supply, mayroon din ganito, pampalis lang to ng mga maliit na area pag nagre-repair ka lang ng mga dirt or mga sag. Yan ang ginagamit ko. So ito, papasadahan ko pa ng isa guys, isang palising pa para makita nyo talaga yung kaibahan niya. Pero nakikita nyo na to guys, ito na, almost ito na yung resulta niya. Makintab na siya, you see, makintab na siya, hindi na siya pitted, makintab na siya. Ito, tingnan mo ito isa, may makikita mong parang dumi sa loob na yan, sa loob yan ng ano, pero hindi na siya talaga pitted. Yung ito yung kita nyo na ganyan, sa loob yan, pero hindi na siya pitted talaga. So pasadahan pa natin ng isang palis pa. So ikalat lang natin yung polishing material natin. It's one more. So that's it guys. That is for the, makikita nyo na yun guys. So tingnan mo, parang mukhang bago na siya. So punasan lang natin. So natapos na natin yung ibang problema. So nababago na natin yung ano niya, yung headlight. Pero isa pa nakita niya ay no daylight. So kailangan natin tanggalin yung bumbilya at palitan natin. Wala siyang daylight. Tsaka wala din siyang ano. So that's all guys. Thank you so much and have a wonderful day. Thank you.